Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan lang po natin itong kumakalat na mga video kung saan ginagaya po yung boses ni PBBM at medyo delikado po o nakakatakot itong mga ginagawa nila kasi may kaugnayan to sa problema natin sa West Philippine Sea. Ngayon dito maririnig po dito yung mga boses ni PBBM na parang ino-orderan niya yung ating mga kasundaluan sa nangangalaga sa karagatan, lalo na yung Philippine Navy, na pwede silang gumante or parang binibigyan na sila ng go signal na uh, bumanat na rin sa mga Chinese Navy or Chinese militia uh, boat nila. So ganun po yung gusto ipahiwatig nitong mga video na to. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pa-subscribe. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan natin, anong channel ba tong tinutukoy nila na sinasabing ginagaya yung boses ni PBBM at napakadelikado po nito para sa seguridad ng ating bansa. So panoorin po natin. Agaw pansin ng isang YouTube channel sa pagpo-post ng mga content tungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Sabi ko sa ating mga magiginting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. So, kung unang pakikinggan niyo yung boses, medyo dikit na dikit doon sa boses ni PBBM at ang instruction agad, gumanti agad sa China kapag kung ano yung gagawin ng China, kailangan gumanti ng ating Philippine Navy. So doon pala makikita nyo na na may ibang hangarin itong gumawa ng channel na to na parang gusto niya nang isabak na sa gera ang Pilipinas at makipagbanggaan na rito sa China. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga Pero mukhang mukhang AI kasi yung doon pa lang sa tono na dapat na tayong pumalag. Narinig yung sinabi pumalag daw. Kasi kung talagang legit na na boses ni PBBM, iba yung bigkas doon sa pumalag. Sabi niya kasi pumalag So, pakinggan natin uli. Para matigil na itong mga pambubuli. Ayon Dapat na tayong pumalag at gamitin ang Marinig nyo, dapat tayong pumalag. So, halatang AI po yung nagsasalita nito. Pero, kahit na, napakadelikado po nitong ginawang channel na to na sinasabi niya na kailangan ng gumante ang ating Navy kapag yung nambuli ulit yung mga taga-China. So, pwede na pagmulan to ng gulo, pwede na pagmulan to ng gera. So nakakatakot po yan kasi alam naman po natin pagdating sa gera wala pong nananalo dyan. Especially po sa panahon natin ngayon, ang mas nakaka-recover kaagad dyan is yung malalaking bansa. Itong bansa natin, itong Pilipinas natin, alam naman natin na sagad tayo sa kahirapan. Hindi tayo makaka-recover ng basta-basta. Sigurado taggutom po ang pangyayari po sa atin dito. Oo, yung mga may pera, madaling makaka-recover yan kasi pwede silang umalis ng Pilipinas. Paano yung mga mahihirap nating kababayan? Tayo, 'di ba? Tayo may iwan dito. So tayo yung siguradong ilalaban kung kinakailangan. Tayo ang bibigyan ng armas para dumipensa o lumaban sa China. So hindi natin ma-afford na sumali sa mga ganyan. Lalo na ano bang ilalaban natin sa China? May kargado ng mga missile, mga talagang ng mga very equipped na sila dyan. At the same time, napakalaki ng puwersa nila. Sila meron silang military na talagang binubuhusan ng pondo. Tayo nga, ROTC, wala. So, sino ilalaban natin dyan? So, kawawang kawawa yung mga sundalo natin na talagang outnumbered po tayo. Hindi lang po sa hindi lang po sa kagamitan. Pati sa kasundaluhan, outnumbered po tayo dyan. Pero siyempre sa mga social media nakikita natin, ang kinalalamang lang natin diyan kung isasali natin yung mga yung mga aswang, yung mga alam niyo yung mga fictional natin na army. Doon pwede tayong lumaban. Pero pagdating dito sa talaga actual, walang mangyayari, baka 2 araw lang ubos na po kagad tayo. ating puwersa
para matigil na itong mga pambubuli. Ayon sa Dapat Balita Channel, boses yan ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga post din sila na may pictures ni na PBBM at Chinese President Xi Jinping. Parang legit na balita ang nasa videos na may libo-libong views. Mahigit 127,000 din ang subscribers ng account. So, kung titingnan nyo na malaki yung subscriber niya, at the same time, malaki rin yung views niya. So, bakit ito pinapanood ng mga tao? Hindi natin, siyempre, kumbaga, very interesting kasi yung mga title niya, yung, kumbaga, clickbait din to kasi. Pero kahit na medyo napakalaking kaguluhan yung pwedeng mangyari to sa ginagawang channel na to. So, dapat to i-take down to ng gobyerno kasi part na to ng national security kasi nagbabanta na to ng digmaan. Kung tutusin, pwede pang ihilera natin sa sa treason, sa sa pagtataksil kasi inuudyukan niya yung ating mga kasundaluhan. Paano kami may maniwala na kasundaluhan natin na lumaot, napanood niya to at narinig niya, iniisip niya totoong galing kay PBM. Tapos biglang yun nga, nagpakawala siya ng isa hindi inaasahan. May dala silang pwedeng ilaban sa Chinese Navy, bigla niyang pakawalan. Napakalaking problemang kakaharapin natin. Kasi yung sinasabi nila na tutulong yung Amerika dyan, hindi yan instant na tutulong. Baka tumulong yan, durog na tayo. Kasi yung pinangangalandakan nila, yung lagi nilang sinasabi na andyan naman daw yung US. Hindi. Oo, nandyan sa verbal lang. Pero kung dating sa kasulatan yan, kailangan muna ng approval ng Congress ng US bago tayo tulungan yan. Kahit sabi mo nandyan yung EDCA natin sa, kumbaga naka-ready na yung mga sundalong Amerikano, hindi yan basta-basta kikilos hanggat wala yung utos galing sa kanilang gobyerno. Siyempre, pagbubutuhan pa yan, paano kung sabihin ng Kongreso ng Amerika na hindi tayo magpapadala, suliranin na yan. Tapos tayo dyan. So, yung sinasabi nilang tutulong agad-agad, hindi yan kasiguraduhan na once na nandyan na, nasa likod agad natin. Hindi po. Kahit ang ibang bansa, siyempre, pangangalagaan nila yung kanilang kapakanan. Kahit nga sinasabi nila na nagkaroon na ng balikatan exercises na kasama ang bansang Japan, hindi po kasiguraduhan yun. Alam niyo po ba, narinig ko na ang relationship pala ng Japan at ng China is very maganda. Hindi talaga siya yung sinasabi nila na may conflict ang Japan at China. Hindi po. Maganda po yung relationship nila. Kaya hindi po basta-basang kikilos yung Japan or yung ibang bansa para tulungan po tayo. Kung baka lalabas yung internal problem natin to. So hindi po yan kasiguraduhan na sinasabi nila na allies po natin yung mga bansang yan, on the spot tutulong po yan. Hindi po yan basta-basta kasi digmaan po yan. Ayaw din nilang may mawala sa kanila. Siyempre, titingnan din nila yung kapakanan ng kanilang mga sundalo. Siyempre, may maiiwang mga mahal sa buhay yan. Kaya hindi yan basta-basta na magbibigay ng suporta kaagad sa atin. Siguro magbibigay ang financial. Pero nasa dulo na yan kung kailan durog na yung Pilipinas. Kaya dapat itong channel na to, manato agad ng gobyerno natin, magawa nila ng aksyon to kasi napakadelikado nito. Gera po ang pinag-uusapan dito, hindi to basta-basta content lang. So, dapat to bigyan pansin to ng National Security Council natin. Pero peke pala ang mga post sa naturang channel. Ayon sa mga eksperto, voice cloning ang tawag dyan. Madali lang daw malaman kung peke ang video pero di lahat may kakayahang kumilatis. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications. Medyo yun lang, pakikinggan mo lang kasi yung boses niya at yung pronunciation niya. Kasi yun nga, gaya nga nung kanina, 'di ba, pumalag
So, doon pa lang medyo magduda ka na pag narinig mo yun. Kasi, alam, ikaw, Pilipino ka, alam mo namang yung, kung paano yung bigkas, kung ano, kumbaga paano ba yung puntuhan ng salita. 'Di ba? Yung accent, kumbaga sa English. So, doon pa lang maririnig mo na ano na sablay or hindi yun talagang tao yung nagsalita. Kaya medyo papanuri po tayo hanggat walang lumalabas sa mga mainstream media, hindi lumabas sa social media. Kumbaga hindi kumalat sa social media. Although nag-viral din, medyo viral siya kasi medyo malaki yung views niya. Pero syempre, kapag walang nag-content, especially sa mga sikat na mga political vlogger, sa mga political channel sa YouTube, wag po tayo masyadong maniwala kaagad. Kailangan busisiin nating maigi, i-verify natin kung talagang legit yung pinapanood po natin. Hindi yung maniniwala tayo basta-basta kasi isipin nyo giyera po pinag-uusapan dito, hindi to basta-basta content lang. Sabi ko kasi kanina, paano kung may maniwala na kasundaluhan natin na habang sila ay nasa laot, biglang umatake or binuli sila ng China, nag-retaliate sila ng gumamit ng armas, medyo yari na tayo dyan. Communications technology sa iba't ibang platform para masawata ang mga ganitong video. In order for us and them to develop certain community guidelines to prevent this. Hindi ko lang ma-divulge ngayon, pero a lot of them have responded well. Yun lang talaga magagawa natin. We cannot really prevent because of certain... Dapat dito, makipag-coordinate agad sila sa YouTube. So, since government naman sila, kaya naman nila ipa-take down yan na yung channel na yan. Kasi talaga nakakatakot. Kahit ako personally, nung nakarinig ko yung, napanood ko rin yung mga video niya, nakakatakot po. Kasi, syempre, ikaw, halimbawa, kailanganin ng reservist sa AFP, kailangan ng dagdag na puwersa. No choice po tayo dyan. Pwede tayong bitbitin ng gobyerno natin, bigyan tayo ng armas para lumaban. Siyempre, kung dumating yung ganung punto, kaya nyo bang iwanan ng inyong mga pamilya na para lumaban sa China? Alam naman natin na wala tayong panama sa mga yan. Gaya nga sinabi ko sa inyo, missile na po yung pag-uusapan niya, hindi yan yung mano-manong suntukan o mano-manong barilan. Tayo ay gagamitan po ng bomba dyan, ng mga missile. Wala po tayo nun. Kung meron man, ilang piraso lang. Ang China napakarami. At the same time nga, yung manpower pa lang nila, yung number ng mga military nila is napakarami po nun. Hindi po natin kakayanin. Kahit po sabihin natin na kumuha pa tayo ng mga ng mga aswang, mga ganyan, tikbalang, wala, hindi uubra. Sa lakas ba naman ng firepower ng China? Nakikita naman niya, piniplex nila yan sa kanilang sa kanilang channel sa China, sa mga nila, mga event nila, sa mga national liberation nila, talagang piniplex nila yung kanilang mga armas. Kaya wala tayong panama sa atin, ang piniplex lang yung kagandahan lang ng uniforme, yung mga bagong dating ng mga armas na kukulang-kulang pa rin naman. May mga nagsasabi nga, 'di ba, na may ibang sundalo or pulis na wala pa rin sariling baril. Sila pa yung bumibili ng sarili ng baril. Hindi nga sila makabaril ng, alam mo, sa mga firing range, hindi sila makabaril ng ng only. Minsan nga sila pa gumagastos ng bala nila para lang makaputok ng baril. So, doon pala makikita nyo na talagang kulang-kulang po talaga. Ngayon nga lang sa dagat, di ba? Nabubuli tayo ng China kasi nga wala tayong sapat na barko. Kung meron man, hindi ganun kalaki. Hindi rin equipped ng water cannon. Kasi kung may water cannon tayo, pwede tayong gumante. Water cannon sa water cannon. So, pero hindi tayo pwedeng gumante na gagamit tayo ng baril, gagamit tayo ng kanyon, or any explosive na armas. Kailangan kung ano yung ginamit nila, pwede ganun lang yung isusukli natin. Pero, yun nga, wala rin tayong ganun. So, paano tayo lalaban dito sa China? Kaya nga, yung dapat to gawan to ng paraan kagad ng DICT, ng gobyerno natin. Hindi dapat to, masyadong minamaliit. Kailangan gawin nila seryoso itong issue na to kasi hindi basta-basta ang gera. Sabi ko sa inyo, magbasa po kayo sa mga
article na dumaan po sa gera. Tingnan nyo na lang po yung nangyari sa Ukraine at sa Russia. Yan na lang po muna tayo. Ang ganda-ganda po ng Ukraine, ng bansa na yan. Sabihin natin mas maunlad sa Pilipinas, pero tingnan nyo yung nangyari ngayon. Halos, di ba, ilan na yung nawalang sundalo sa kanila. Kahit na rin po sa Russia. Sabihin natin lamang ang Russia, pero still may nawala na rin mga sundalo sa kanila. Ilang pamilya na po yung naulila sa mga sundalo na yan. So, doon pa lang tingnan nyo. Diba? Hindi sa kawawang-kawawa po yung mga tao. Hindi naman po yung gobyerno yung unang maapektuhan dyan. Yung mga tao po. So, mga sundalo, civilian. Tingnan nyo po yung sa bansang Israel naman. Diba? Durug-durug na rin po yung bansa ng Gaza. Kahanap sa mga umatake sa kanila. Especially yung yung tingnan niyo na lang din yung Israel. 'Di ba? Yung bansa nila ngayon. Although nakakalamang sila dahil nga marami silang mga armas, pero ilan na rin yung sundalo na wala sa kanila. Sa magkabilang panig, 'di ba? Marami na rin po nawala. Kaya nga po hindi po hindi ako pabor na sumabak tayo sa gera kasi kung kaya naman kunin sa magandang usapan, kunin na lang. Total kapitbahay naman natin yung China eh. Madaling paikutin yung mga incheck na yan. Negosyo lang ang kailangan ng mga yan. Kailangan lang nila dyan. Parang business partner. Kaya hindi ko rin maintindihan bakit kailangan talikuran natin o awayin pa yung China. Pwede naman natin silang maging business partner. Alam naman ng mga Pilipino kung paano naman sasakyan tong mga Chinese na to eh. Pero bakit pinipili ng gobyerno natin ngayon na parang tablahin yung China at mas pumalit tayo sa Amerika? Pwede naman palang gamitin natin yung ginamit ni President Duterte, yung friends to all, enemy to no one. Diba? Ang sarap ng gawin na kahit sa bansa ka pumunta, kumbaga parang very accepted ka. 'Di ba na tatanggapin ka ng walang pagbabatikos. So sana ganun yung gawin ng gobyerno natin ngayon. Na mag-put up ng consent, pero para malaman kung ano yung will and what's not. So yun. Sana lang bigyan ng pansin to ng gobyerno natin kasi talagang sinasabi ko sa inyo, tao ang talo rito, hindi ang gobyerno. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.